The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw a crowd around him, he gave orders to cross to the other shore. A scribe approached and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens, and birds in the sky have nests, but the Son of Man now here to rest his head." Another of his disciples said to him, "Lord, let me go first and bury my father." But Jesus answered him, "Follow me, and let the dead bury their dead." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Pag nandito sa Santa Maria Goretti, kailangan binabati ang online parishioners. Hindi po ba, Father Jason? So, babatiin ko rin po ang mga online parishioners ng Santa Maria Goretti. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. No? Could you kindly greet the person beside you? Good morning. Yan, no? Pampagising lang, no? Pampagising lamang po. If there is one thing that we could learn from Jesus in our gospel today, it is that following Jesus entails a radical change of life. Radical change of life. Could you say that? Saint Matthew, in our gospel, introduces to us a scribe or a scholar of the law of Moses who expressed his desire to follow Jesus. He wanted to follow Jesus. He expressed it to Jesus. Probably, the scribe thinks that Jesus is just an ordinary teacher whom he could go with wherever he went. Imagine a scholar of the law who knows everything about the law would want to follow Jesus. Maybe he's thinking, no, pag sumunod daw kay Jesus, madali lang naman eh. Alam kong batas, alam ko kung ano mga susundin. Isn't it? When we follow, we look for instructions, we look for law, para makasunod at maging mabuting mamamayan, we follow the law. Susunod sa batas. But I think this is where the scribe realized na mali ang kanyang ine-express. Mali ang kanyang hinihiling na sundan si Jesus. Because what he does not know is that Jesus is more than a teacher. He does not only teach, but he also changes people's lives. Jesus is not only a teacher for us to learn, but he changes people's lives. This is the reason why he said, "Foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." Jesus is trying to show the scribe that following him is never comfortable. Following Jesus is not comfortable. There is a possible big change could happen in his life. Kung ang isang eskriba sanay na merong matutuluyan, sanay ng komportableng buhay, kay Jesus, hindi niya ito pwedeng asahan. Dahil
kahit si Jesus, sabi niya, wala man lang akong matutuluyan. During those times, scribes have good life, comfortable life. No? But Jesus is showing His life to this scribe who's expressing Jesus that he wants to follow Him. Pinapakita ni Jesus na hindi lang siya guro na magtuturo, kundi pinapakita niya na kung susunod ang eskriba, kailangan niyang baguhin ang kanyang buhay. Kaya ang pagsunod kay Jesus ay isang pagbabago ng buhay. Pansinin po natin, lahat ng mga alagad ni Jesus, nang sumunod kay Jesus, nagbago ang buhay. Iniwan ang kanilang lumang buhay, iniwan ang kanilang kabuhayan, at nagbago ng buhay. Ganun nga po siguro talaga, kung susunod kay Jesus. You know, I am a new assigned parish priest. No, dati assistant parish priest lang po ako from Father Jason until dito po sa Ermita. No? And when I received my assignment, Father Jason, alam mo ba? When I received my assignment, I was very happy. I was in Fatima during that time, nasa Portugal, Social naman, doon ko pa na-receive, di ba? But God has a plan. God really has a plan because I was in a place where the apparition of Mama Mary happened, and Monsignor Reggie called me and told me that I will be transferred and will become a parish priest. I was so excited. And upon knowing that I will be transferred to Nuestra Señora de la Soledad, well, I know the parish because it used to be the parish of my friend, priest, Father Douglas Badong, whom I was with in Quiapo Church. It's not new to me. I was still excited. I was excited because it's my first time to become a parish priest. And this time, ako nang masusunod. Dati susunod-sunod lang ako, ngayon ako na ang masusunod, di ba? Ang sarap nun, Father Jason, di ba? Dati sarap nun, ako na ang masusunod. But when I transferred to my parish, after my first Mass, when I went to my room, lagi ko itong kinukwento, and I remember my collection. Nagmisa ako, first day, collection, Hindi ko na inalala kung magkano. Hindi naman kalakihan para alalahanin. But when I got into my room, I turned off the aircon. Naalala ko, wala akong pambayad. Parish priest na ako na ang maghahanap ng pambayad ng kuryente. And I realized, yung collection namin nung araw na yon, hindi sasapat para magpa-aircon pa ako. Pero hindi lang natapos doon. Hindi lang natapos doon ang kwento. I have 2 chapels in Parola. I don't know if you have an idea of what Parola is. Sa Parola, how could I describe this without offending my parishioners? Parola is different, kakaiba. Sa Parola, pag tumingala ka, hindi mo makikita ang langit. Bakit? Patong-patong yung mga bahay. At kapag dumaan ka, hindi kayo pwedeng magkasalubong. Kailangan mo magbigayan. Yan, share, gano'n na lang. Ganda, di ba? Bigayan. Pero ibig sabihin, kailangan mo tumagilid. Sa sobrang kipot, kailangan mo tumagilid. At laging basa ang daan. Tataka nga ako, hindi naman umuulan, basa ang daan. Bakit? Doon na naliligo, doon na nagsi-CR, doon na nagluluto. Lahat ginagawa doon. But okay lang yon. Okay lang yon. And kapag bago ka sa isang lugar, hindi po ba, kapag may kakaibang amoy, pag matagal ka na, nasasanay ka na. Hindi po ba? Nasasanay na yung ilong mo. Nung nagmisa ako, tapos na yung misa, naaamoy ko pa sila.
I don't know why. Hindi masanay ang ilong ko. And this is a good reminder that in following Jesus, it is never comfortable. It will never be comfortable. Today we remember Santa Maria Goretti, and we know her story. We know that she was about to be raped by a man named Alessandro Serenelli, right? We know it. And she was stabbed 14 times, and she was operated without anesthesia. But before Santa Maria Goretti died, her last words were about forgiveness. Forgiveness to the person who attacked her and stabbed her 14 times. And she said, I forgive Alessandro Serenelli for the love of Jesus. And I want him with me in heaven forever. Ilan sa atin nagsisimba, simba ng simba, pero hindi makapagpatawad. It is never comfortable to follow Jesus. Unrepentant, Alessandro was convicted and sentenced to 30 years in prison. And in his 11th year in imprisonment, ito yung kwento. No, I just read this. No, he had a vision of Maria Goretti. And he saw a garden where a young girl dressed in white gathering lilies. Alam niyo po yung lilies, yung flowers, and smiling at him and giving him lilies. As he accepted the lilies, Alessandro suddenly realized and saw that the lilies transformed into a still white flame. Alam niyo po anong ibig sabihin ng lily? What does it symbolize? It symbolizes rebirth, renewal, pagbabago. And this was the start of Alessandro's conversion. And when he was released after serving 28 years in imprisonment, the first thing he did was to go to the mother of Maria and ask for forgiveness. And that was the start of his conversion. He found a job as a gardener in a Capuchin monastery where he held that job until he died. Ang ganda, no po? Just like Jesus, Santa Maria Goretti changed the life of Alessandro. Through her purity and forgiveness, she made Alessandro's conversion possible. It took him what? Imprisonment for almost 30 years, but it's all worth it. It's all worth it. Hindi mo naman na iniinda kung gaano katagal bago ka nagbago. Ang importante, ikaw ay nagbago. Ikaw ay nagbago. And this is the invitation for all of us. Following Jesus is never comfortable. Yes, pwede kong isuko yung hindi pag-aircon. Wala naman talaga akong pambayad ng kuryente eh. Di ba? Pwede kong isuko yung amoy doon sa parola na minimisahan ko. Wala naman akong choice eh. Pero pag nagmisa ka doon, ang saya-saya. No? Hindi natutulog yung tao. Oh, pakitingnan nga yung katabi ninyo. Comfortable kasi tayo dito eh, di ba? No? Naka-aircon, no? Ganyan din naman ako noon, no? Nung nasa Ermita, aircon din kami. Nung nasa Quiapo, komportable kami, no? Mayaman ng parokya eh. Pero aarte pa ba ako? Galing kami ni Father Jason sa Santa Mesa. Di ba, Father? Aarte pa ba ako? Kung comfort lang ang hinahanap ko. Physical comfort, wala yan. But what is Jesus asking for us is to give up, to surrender
all our struggles. Hindi makapagpatawad because we could not give up our anger, the memory of the past. It will never be comfortable. Hirap makapagpatawad, kahit di mo naman patawarin, you are not comfortable. Di po ba? My dear brothers and sisters, Saint Matthew did not reveal whether the scribe followed Jesus after his statement. Notice that. But it does not really matter. Jesus' main point is to make us understand what a true follower is. Now, it is up to us to discern whether we follow Jesus or not. Again, the reminder, it is never comfortable to follow Jesus. We pray for Santa Maria Goretti to help us through our conversion and to give up all our struggles in life. Amen. Please stand. Let us pray. O God, who bestowed on Blessed Maria Goretti a crown among the saints for her twofold triumph of virginity and martyrdom, grant, we pray, through the power of this sacrament, that bravely overcoming every evil, we may attain the glory of heaven. Through Christ our Lord. Amen. Before Father Danichi gives us a final blessing, we would like to thank him, first of all, for presiding in our 4th day Novena Mass. Thank you po. Maraming salamat, Father Danichi. At si Father Danichi po ay nagpapagawa ng kanyang simbahan ngayon. Pinapa-aircon niya rin. Para, hindi po. So, meron siyang project sa kanyang parokya sa Nuestra Señora de la Soledad. Maganda pong bistahin po ninyo. Nasa Kamba po ito sa Tondo. And then, pwede po kayong tumulong sa kanya pong proyekto ng parokya ng pagpapagawa. Ikaw na nga mag-explain, Father. Ako talaga nag-explain. Yan. So, mamaya explain niya yung kanyang project. And also, we would like to thank all of you for being with us in our Eucharistic celebration. Special mention ko lang po itong mga magagandang dilag dito sa harap. Galing pa ho sila ng Gensan, no? General Santos City. Lumuwas po ng Maynila para mag-attend ng Novena Masses at ng fiesta ng ating parokya. So I'd like you to make them feel welcome to our parish. Kung gusto po ninyo silang pakainin ng breakfast o kung saan na yun dahil, yan, ipasyal po natin. No? Talaga nag-effort po sila. No? Doon pumunta ng Maynila para. O yung ating mga welcoming committee dyan, mga hospitality girls natin. No? O, yan, and welcome po kayo dito sa Santa Maria Goretti. You are also family to us. And tomorrow, we will have Bishop Ted Bacani. Si Bishop Ted Bacani po, siya ang mag-misa. And then July 2 will be Father Dave, of course, our beloved Father Dave. And then Thursday po, si Monsignor Reggie Malikdem, ang ating Vicar General. At sa Friday naman, si Monsignor Rolly de la Cruz ng Manila Cathedral. Sa Saturday po, we will have another healing mass with Father Soy Hernando. You may also wish to bring your sick members of the family para kagaya po ng ginawa ni Father Momoy nung Saturday, nag-start siya ng 8 a.m., natapos po siya 2:00 ng hapon na sa kanyang pagpapag-healing mass or healing session with the sick. So, si Father Soy Hernando, ganun din po. After the mass, magkakaroon po tayo ng healing session with him this Saturday. So, maraming salamat po ulit. Ako po yung magpapaalam dahil mawawala po ako ng 3 araw dahil hindi ko po gusto pero ako po inutusan na pumunta ng Bohol at mag-beach, no? Hindi po. Sa Bohol po kasi merong gagawin pong meeting ang mga bishops po natin, ang CBCP Assembly, and then bago po yun meron pong National Synodal Consultation. Umaangal po ako kay Cardinal na wag na lang sana ako, pero ako po ang pinadala kaya. So July 1 to 3, I will be with the bishops also in Bohol for the National Synodal Consultation. So meantime,
bahala na muna kayo rito. Si Father Mark po muna ang mag-aalaga sa atin. Maraming salamat, Father Danichi, for being with us. Thank you, Father Jason, for inviting me. May idea ako, ganito man lang maging itsura ng aming parish, okay na akong umalis. Oh, pwede na ako umalis sa amin. But one day, it is true. It's never comfortable in following Jesus. Tama naman si Father Jason, magbobohol. Ang hirap nga talaga sumunod sa Diyos. What stops you from following Jesus? If you find discomfort, then you are in the right path. If you're struggling, borrow the words of Santa Maria Goretti and make it as your prayer. For the love of Jesus, I will do this. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace to love and serve our Lord. Thanks be to God.